Una po sa ating mga balita, nanindigan ng AFP na patuloy silang magbabantay sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay po nito, nanawagan naman ng AFP sa China na ihinto ang isinasagawang reclamation sa pinag-aagawang teritoryo. Ayon po kay AFP Chief of Staff Gregorio Catapang, nagdudulot ito ng pinsala sa kalikasan sa naturang lugar. Samantala, iginiit naman ng Amerika na walang kinalaman ang taunang balikatan sa anumang issue sa bansa. Ito po sa pagsisimula rin ng balikatan exercises kung saan mas aabot sa 12,000 Pilipino at Amerikanong sundalo ang lalahok sa pagsasanay sa taong ito. May karagdagang detalye si Waywaya Macalma live via phone touch. Kirby, malaki na ang nawawala sa ating bansa, lalo na sa ginagawa ng China sa kanilang pagsasagawa ng reclamation sa West Philippine Sea, lalo na kung patungkol ito sa ating kalikasan. Mismo, si General Gregorio Catapang, ang AFP Chief of Staff, ang nagsabi na abot na sa 100 milyong dolyar ang nawawala sa ating bansa na lubos naman ay kinabahala ng opisyal. Bagamat una nang itinanggi ng China na wala silang sinisira sa mga islang kanilang sinakop, ngunit iginiit ng opisyal ay malaki na ang nawawala kung ikukumpara ito sa 300 hektaryang coral reef system na makikita sa mga bagong litrato na kuha nga ng AFP sa ginagawang reclamation at sa itinatayong konstruksyon ng China sa lugar. Posible naman ikonsidera ng militar ang backdoor channeling sa bansang China kung kinakailangan para nga mapag-usapan na mapayapa ang tensyon sa lugar, pero di Catapang na hindi sila dapat ang kailangan ito bagkus kanya na itong ipapaubaya sa Department of Foreign Affairs. Ngunit kung ipag-utos ito sa kanila, ay kaagad naman nilang gagawin ng sa gayon ay marisolba na ang sigalot ng mapayapa. Habang ang Amerika ay nangakong tutulong sa ating bansa bilang kaalyado nga, at dahil na rin sa pinirmahang kasunduan ng dalawang bansa, ito ay ang Mutual Defense Treaty bilang kanilang katibayan. Kaya naman sa pagsisimula ng ika-31 balikatan exercises ngayong taon, ay nilinaw ni U.S. Ambassador Philip Goldberg kanina umaga ang tao ng exercises ay hindi para udyukan ang ibang bansa. Dagdag pa ni Goldberg na ay patuloy lamang na didepensahan ang importanteng prinsipyo. Ito ay ang freedom of navigation ng air at sea. Pero anya, mapayapang resolusyon ang kailangan manaig dito. Dahil ito lamang ay isang taunang aktibidad ng dalawang bansang magkaalyadong nagtutulungan. Sa taong ito ay maitatala naman ang pinakamalaking bilang ng mga sundalong lalahok sa balikatan exercises na aabot sa 11,000 sundalo ang kasama. Ito ay bukod pa sa ilang bansang taga-obserba na ngayong taon lang sinimulan. Ang mga bansang mag-oobserba ay magmumula sa Japan, Brunei, South Korea, Indonesia, Vietnam at Timor-Leste. Ngayong taon naman ay magiging mahigpit na ang Amerika sa kanilang ipapatupad na curfew sa mga Amerikanong sundalo. Ito upang maiwasan na nangyari noong isang taon ng masawi ang si transgender na si Jeffrey Louden na kung saan sangkot nga si U.S. Marine Corporal Joseph Scott Pemberton na nangyari nga noong isang taon. Samantala, Kirby, hindi ang militar ang naatasang magbigay seguridad sa ating mga mangingisda. Ito matapos na naman ang isang insidente na kinanyon ng tubig ang 80 mangingisda sa Baho de Masinloc, Tagsol, nitong April 19 ang mga Chinese Coast Guard na ang naiulat na water cannon sa ating mga mangingisda. At ayon pa kay Catapang, kailangan ang Coast Guard ang magbigay ng seguridad sa lugar nang sa gayon ay hindi na maulit muli ang insidente at upang hindi mabahala at hindi na rin tumaas ang tensyon sa lugar. At yan muna ang pinakalitas mula po sa Tapo. Alright, maraming salamat sa iyo, Waywaya.